magsimula ng kasaysayan ng Pilipinas Part 2, sasabihin ko muna sa inyo kung short trivia na tungkol sa balangay. Di ba meron akong pa-Q&A? Walang sumagot. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo, balangay. Yan ang hinahong sa salitang barangay. Ipapakita ko sa inyo ang description ng isang balangay. Ito. So guys, yan ang isang description ng isang balangay. So nakita nyo na ko ng description ng isang balangay. So ngayon guys, eto na kasi sa Pilipinas Part 2. Saan na ba tayo? Forward tayo sa 1800s. So ngayon guys, makikilala natin dito ang unang presidente na si Emilio Aguinaldo. Diba kinuwento ko na sa kanya ang kinuwento ko na pala sa inyo ang kanyang talambuhay hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo, ikukwento ko sa inyo ang panahon ng 1800s. So ito na. Di ba matagal na tayong sinasakop ng mga Espanyol? Matagal na. 333 years na rin. Ngayon naman, natapos lang ang digmaan natin sa mga Espanyol dahil sa Treaty of Paris. Yan ang tinatawag na kasunduan na yan ang pagbenta ng Espanyol sa Amerika. Ang ibig ko sabihin, binenta ng Espanyol ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $1.2 million. Hindi ako sure pero million yon. Yun ang description doon. Teka nga. Diba? Sabi sa inyo eh. So ngayon, dito na tayo papasok ang kwento natin. Ang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika o Filipino-American War mula 1898 hanggang 1901. So ngayon, itong kwento na to ang magpapatunay kung gaano kalupit ang mga Amerikano. Di ba napanood na natin ang pelikulang General Luna? O yun ang ginagawa ng mga Amerikano sa atin. Dito na papasok si General Luna sa party natin ito. Dito na siya papasok sa kwento natin ngayon. Si Antonio Luna, si General Antonio Luna de San Pedro y Novicio ay isang mistiso na may lahing Espanyol. May lahi siyang Espanyol pinanganak siya sa Binondo, Manila. Ngayon, lumaki siya sa Badok, Ilocos Norte. Ngayon po, nag-aaral siya ng Belgium sa France. Nung nasa 21 at 22 years old na ba siya? Guys, pakisure minsan kasi nakakalimutan ko. Ngayon, nung siya nasa 21 years old o 22, nasa Spain na siya. At nagkaroon pa siya ng mga articles. Yan. Ngayon, tinatag ang La Solidaridad nung buhay pa si Rizal. Nandun pa siya nung siguro mga 1897. Di ba nga 1895 nandun pa siya sa Spain. Nag-aaral siya ng Belgium ngayon. Meron siyang isang raan na manunulat. Yun ang tinatawag na Mirdes. Ang pangalan Mirdes. Ang tunay na pangalan. Ngayon ang Mirdas ang tawag ni Luna doon. Kung itatranslate sa isang Tagalog, isang uri ng mura o bad word. So ngayon guys, dinuraan niya yon. At galit siya na umalis kasi sinusundan niya yun. Ewan ko ba kung may kasalanan yung manunulat sa kanya o baka may atraso lang. Pero hindi nakayanan nila na pag-torture sa kanya mga Espanyol. Fast forward tayo. Ngayon pinatapon siya sa Germany. Ang naging teacher niya si General Gerard Liman. Siya nagturo sa kanya ng military science, mga taktika sa labanan. At nung umuwi siya sa Pilipinas, ipinisita niya ang kanyang sarili kay Aguinaldo. At ipinisita niya ang sarili niya kay Emilio Aguinaldo at naging siya ay Director of War o Director General of War. Yun ang binigay sa kanyang posisyon. Pero hindi sang-ayon ng ibang Pilipino sa kanya maliban kay Apolinario Mabini. Sang-ayon si Mabini sa gusto ni Luna dahil nakita naman natin sa pelikula na sinabi ni Emilio Aguinaldo, paano yung kayabangan niya? Tapos sabi ni Apolinario Mabini, meron daw malaki maitutulong sa atin si Luna. Totoo naman. Sa laban nila sa bahaging yung
di ba sabi nyo, napanood nyo na yung pelikulang General Luna? Kung yung bahaging napanood nyo na muntik na sila manalo, yun yung mga totoong nangyari. Nagbabasa sila ng mga books. Nagbabasa sila ng mga books, articles, yan. Yan ang binabasa nila para makumpleto yung pelikula. Ngayon, dito na papasok ang bahagi natin, ha? So guys, teka, magbabalik ako. So guys, tuloy na natin. Nasa bahagi na tayo, di ba, binabasa doon na yung mga libro para yung pelikula makumpleto ngayon. So ngayon guys, forward na natin, ha? Noong June 5, 1899, pinatay si General Luna. Ito ang teorya daw ni Ambet Ocampo, isang historian. Posibleng nanay ni Emilio Aguinaldo ang pumatay kay Luna. Hindi ko alam kung pinag-utos niya. Yung pinag-utos sa nanay ni Aguinaldo na patayin si Luna dahil nagmamaniobra daw si Luna na para palitan si Aguinaldo. O nakakatawa lang, hindi yan lumalabas sa mga libro. Diba? Kung pag-uusapan ng ganung usapan. Pinarward ko na guys kasi baka hindi kayo mainip. Nung namatay si Luna, humina ang pwersa ng mga Pilipino. 3 taon din ang tumagal na paglaban ni Aguinaldo. Malaki ang tulong ni Luna guys, ha? Isipin niyo yan, malaki ang kanyang tulong sa bayan. Kung hindi siya namatay, ano mangyayari sa bansa natin, di ba? Lalo tayo lalakas, siya ang lalaban sa mga Hapon. Pero, tapos na ang digmaan eh. Nung March 23, 1901, tuluyan na nga sumuko si Emilio Aguinaldo sa pamumuno ni General Frederick Franklin. Ngayon, sinubukan niya manumpa sa bandila ng Amerika. Pero nung dumating ang mga Hapon, pinorward ko na guys kasi ikukwento ko rin yung tungkol dyan. At may kasamang horror. Dahil malapit na ang Halloween, may kasama rin niyang horror sa part 3. Ang kwento ng Diplomat Hotel. Next time na lang yan, ha? So ngayon guys, dito na natin malalaman ang kwento natin. Sa tingin nyo, kung pumayag si Emilio Aguinaldo na makipagtagal ng... Ay, sorry, mali pala ako. Pasensya na kayo na nakakayo to. Teka nga. Ito. Anong pa siya sa bandila ng Amerika? Ngayon, nung dumating ang mga Hapon, napilitan siya makipagkasundo sa mga Hapon dahil ilang beses siya minapula ng mga Amerikano. Minapulahin. Yung parang ginaganon. Parang siyang ginaganon. Kaya parang ganun yung sa isip niya. Ganun yung nasa isip niya. Pagkatapos siyang anuhin ng ilang beses ng mga Amerikano. So ngayon guys, dito na nagtatapos ang ating kwento. So yung description ng balangay, tignan nyo pa sa Google para hindi ako makapiright. Copywriting? No! Hindi po ako nagpapa-copyright. Gusto ko lang po na galing talaga sa Google ang trivia na yun. Gusto ko po yung ipakita. Dahil baka po makapiright ako, gusto ko po yung ipakita. So guys, dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Like, comment, share, and subscribe. Bye! God bless! Ay, ayaw gumana. Bye!